Bawat grupo, bawat organisasyon at kahit sa taong simbahan o mga religious groups, lahat naman po ay may karapatan na magpahayag ng kanilang pagsang-ayon o pagtutol sa anumang impeachment complaint na ihahat. Mga kabayan, no? Lahat na daw po ay may karapatan na. Na tumutol man daw o hindi tumutol, lahat daw po ay may karapatan na magpahayag. Ba't nung nakaraan, ang tapang-tapang nyo, nakakala nyo kayo lang yung tama? Ba't nung nakaraan, nakala mo, kayo lang yung nakakaalam ng no? Kayo lang yung tama. Kayo yung nakakaalam ng lahat ng, nung nagsabog ng tama sa mundo, sinalo mo lahat. Kasabay ng pagsalo mo sa baba mo, sinalo mo na lahat ng tama, ikaw na yung righteous Hindi mo ba? Ang tatapang nito ng mga nakaraang araw, parang kaya bakit parang nagkaroon na ng karapatan pati kami? Pati yung mga iba. Nagkaroon na ng karapatang magsalita. Nagkaroon na kami ng karapatan para humindi. Kasi dati, ang pagkakarinig namin sa inyo, bawal kami magsalita. Kayo lang yung tama Parang nag-iiba yung ihip ng hangin, Mr. Renato. Pati na bagay parang tumitiklop ka. Tumitiklop ka ba? May kinakatakutan ka ba? Kaya ba matagal kang hindi nagsalita kasi alam namin may kinakatakutan ka. Kaya ka mabait ngayon at alam namin nanginginig na ang iyong tuhod nang narinig mo ang pangalan ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Sabihin na ba natin? Tuloy mo muna natin. Ang sa amin po, at the end of the day, bumabatay po kami sa ebidensya, bumabatay kami doon sa ano na ang nangyari sa mga testimonya at nakikita naming may batayan yung ating ginagawa, may batayan na ebidensya yung ating sinampa at sana yun ang pagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas, ng ating mga senador kasi bahagi naman po ito ng karapatang ginagarantiyahan kahit ng konstitusyon. Meron daw po silang meron daw po silang batayan. Doon sa impeachment complaint nila, meron po silang batayan. Meron po mga kabayan, totoo po, ano po yung batayan nila? Yung batayan ng kanilang impeachment complaint, yung 125 million na ginastos po ng OVP. Na galing po yan sa pondo ni Bongbong Marcos na hiningi noong August 2022 pero binigay lang kay Inday Sara ng December kung kailan matatapos na po yung taon. Natural, mga kabayan, matatapos na yung taon Pag hindi po yan nagastos ng OVP, mapupunta lang po yan. Mawawalan lang po sa isa yan. Babalik lang po yan sa national budget at di na po magagamit. Ngayon, ginamit po ng Office of the Vice President dahil December 23 na lang po nabigay. Ginastos po yan ng 2 weeks para lang maubos na at para nga maitulong doon sa mga kailangan tulungan. Tapos, ano pong sabi ng COA? Lumabas na po yung COA report. Ano pong sabi? Wala pong anomalya sa 125 million ng OVP. Asan yung batayan mo ngayon? Yung batayan mo ngayon galing sa Kamara, galing sa mga congressman na sinasabi nilang 125 million ginastos, wala na po, absuelto na po. Umpisa pa lang ng impeachment complaint nyo, wala na, natalo na. Bakit? Sinabi na nga po ng COA, wala pong anomalya. So ano pa yung batayan mo? Tunaw na. Yung sinasabi mong batayan, na 125 million, lusaw na, Mr. Renato. So mag-uumpisa pa lang kayo ng impeachment, wala na. Na. Ba't nandiyan ka? Kasi kasagsagan na po ng impeachment, maingay na po ang politika, may pera na naman po. May pera na naman po. Totoo po yan. Pag maingay na po ang politika, may pera po dyan. At pag may pera na, andyan na po si Mr. Renato Reyes. Sige, tuloy. Tayong magsampa ng impeachment complaint, ordinaryong tao, taxpayers, na tingin nila na agrabyado sila dito sa confidential funds na paggamit at paglustay, lahat po tayo may karapatan. Kung may karapatan po silang magpahayag, meron din naman po tayong karapatan na maghanap ng proseso para matugunan yung ating panawagan for accountability.
Sexton? Di ba mga kabayan, ha? Narinig niyo po, bumait, napakabait po, ni Renato Reyes. At doon sa explanation niya, tinabagay, naging patas na po sa lahat. Pwede na po magsalita pati yung iba. Hindi na po sila. Hindi na po niya tinatanggap na sila lang po yung tama. Magiging ano na daw po, magkakaroon na daw po ng hustisya. Pakinggan po ninyo, kung ano po ang sagot dito ni Atty. Sal Panelo. Napakatalino po eh. Ito po talaga naintindihan po niya kung bakit po magrarally at kung bakit ayaw ng INC dyan sa impeachment complaint laban kay BP Inday. Pakinggan niyo po Po ninyo, yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr., tama yon na may istorbo lang kayo doon sa focus ninyo na ang mandato nyo gumawa ng batas na tutugon sa mga pangangailangan ng bansa. Kaya tama siya doon. Kaya yung Iglesia ni Cristo, tama rin ang kanilang suporta. Kaya maraming sasama dyan. Kasi yung paliwanag ni Presidente Marcos Jr. Sensible. Sensible yun eh. Kaya maraming susuporta dyan. Ano pong sabi? Ano pong sabi? Yung isipin niyo po ito po si Mr. Sal Panelo Maka Duterte po ito. Pero hindi po yan bias na Maka Duterte. Kasi yung iba, may mga bias na Maka Duterte po eh. Pero si Sal Panelo, hindi po yan bias. Bakit? Kasi naniniwala po siya doon sa sinabi ni Bongbong Marcos eh. Na ano po, na yung impeachment complaint na yan, wala po yung mabuting maidudulot sa ating bansa. Imbis na magtatrabaho po ng trabahuhin ng mga congressman kung paano mapababa ang singil sa kuryente, sa tubig, mapababa ang presyo ng mga bilihin. 'Di ba? Doon sana nagpo-focus eh. Pero anong ginagawa? Yan, namumulitika dahil sa impeachment complaint na yan. Di po ba? Tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaya nga, si Atty. Sal Panelo naniniwala na yung sasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ay hindi lang basta dudumugin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, kundi sasamahan pa ng iba't iba, mga grupo, mga relihiyon, dahil naniniwala sila na hindi po maganda yung nangyayaring impeachment complaint labang kay BP Inday Sara. Sana po ganyan tayo mag-isip, no? Na hindi lang tayo basta bias sa isang grupo. Na sige, baka Duterte tayo, pero pag may sinabing tama yung isang grupo, dapat ina-acknowledge din natin eh. Di po ba? Kasi parang yung iba dito parang bingin eh, na wala nang ibang naririnig na tama. Di po ba? O halimbawa, ayan po, sino po ba ang tunay na kalaban dito? Ayan, yung mga congressman. Yung mga congressman na umiipit kay BP Inday. Sino po ba ang boss ng mga congressman na yan? O di ba? Si di ba? Si ako Budoy. Yan po si Budoy. Ang number 1 na kalaban. Bakit? Sinasabi na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil na eh. Pero ano pong ginagawa ni Budoy? Pinapahinto po ba niya yung mga congressman na nasa ilalim niya? Yung mga congressman na yan, sumusunod lang yan kaya ako Budoy. Sumusunod lang po sila sa kumpas ni Budoy. Hindi po sila nakikinig kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Bongbong Marcos. Tulad na rin na sinabi ni BP Inday, yung si Budoy at si Lisa, sila po nagpapatakbo ng gobyerno. Minsan nakakaawa na rin ko si Bongbong eh. Di mo ba? Ako naawa ako eh. Bakit? Parang nagiging puppet na lang po eh. Kaso kasalanan din po niya kasi weak leader po siya eh. Pero minsan tumatama rin po siya. Katulad niyan na totoo po na yung impeachment complaint na po yan ay sa ikasisira po talaga ng gobyerno at ng bansa po natin. So, ang suma total nito mga kabayan, pagdating nga po sa usapin ng impeachment complaint, ito po si Renato Reyes, si Renato Reyes, tiklop po, tiklop po sa INC dahil alam po niya yung babanggain nila na hindi na basta-basta.
Hindi po basta-basta. Kaya good luck po ha. Good luck sa inyo, Renato Reyes, at sa mga kasama mong makakaliwa, maging sa mga dilawan mong mga friendship. Ha? At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag makakalimutan i-hit ng like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, paalam!